What's up, KAG? Alam mo ba na kung seryoso ang gobyerno sa blockchain, may isang ahensya na hawak ang susi? At kung mahina sila, kahit gaano kaganda ang tech, babagsak pa rin. Ang tanong, kaya ba talaga ng DICT dalhin ang Pilipinas sa blockchain era? O hype lang ulit? Pag-usapan natin. Let's go! Pag sinabi mong blockchain sa Pilipinas, karamihan ang naiisip agad crypto, NFT, play to earn, Axie Days. Tama? Pero hindi lang yon. May mas malaking battlefield. Government system. Budget, data, IDs, record. At dito pumapasok ang Department of Information of Communications Technology. Kung iisipin mo, parang sila yung system admin ng buong bansa pagdating sa tech infrastructure. Pero ito ang real talk. Being system admin doesn't mean kaya mo agad mag-deploy ng advanced technology. Ano ba talaga ang role ng DICT? Simple breakdown lang ha. Hindi tayo magpapaka-technical. Ang DICT ang nagsaset ng National ICT Policies, nag-a-approve ng digital infrastructure projects, nagbibigay ng guidelines sa government IT system, nagko-coordinate sa ibang agencies pagdating sa technology. So kung may plano ang gobyerno gumamit ng blockchain para sa procurement, identity systems, public records, transparency tools, hindi yan pwedeng kanya-kanya. Kailangan may centralized direction. At dapat, DICT ang may blueprint. Teka lang muna. Kung walang malinaw na blueprint, anong mangyayari? Fragmented systems, pilot project lang dito, testing doon, walang integration. At yan ang madalas na problema sa Pilipinas. Bakit mahalagang pag-usapan ito? Kasi kung crypto believer ka, gusto mo mas adoption, di ba? Pero hindi lang retail adoption ang mahalaga. Government adoption changes the game. Kapag gobyerno mismo ang gumagamit ng blockchain, mas mataas ang legitimacy, mas tataas ang trust, mas dadami enterprise interest. Pero, kung mali ang implementation, pwede ding madami sa perception ng blockchain. Kaya mahalagang tanong, competent ba ang DICT para dito? Anong mga strength ng DICT? May mandate sila. Hindi sila private startup. May legal authority sila. May access sila sa national data infrastructure. May partnership sila with technology providers at international organization. May experience sa digitalization project. For example, kung magba-blockchain ka para sa land titles o public funds tracking, hindi pwedeng startup lang ang gumawa. Kailangan may government backbone. So sa structure pa lang, logical na DICT ang naglilid. Ano naman mga weakness nito? Bureaucracy. Blockchain is fast moving. Government is slow moving. Conflict agad yan. Skill gap. May sapat ba silang blockchain architects? Hindi IT generalist. Real blockchain engineers. Political cycles. Pag nagpalit ng administration, itutuloy ba o reset ulit? Yan ang pinakadelikado. Kasi blockchain system needs long-term commitment. Hindi 2-year experiment. Imaginein mo ganito. Gusto ng gobyerno i-track lahat ng public spending sa blockchain. Maganda pakinggan, di ba? Transparent, tamper-proof. Pero kung mali ang consensus design, centralized din ang mga validators, hindi public ang data, blockchain, in name lang yun. Hindi tunay na decentralization. So ang role ng DICT, hindi lang mag-deploy, kundi mag-design ng tamang architecture. At yan ang mahirap. Ito ang di masyadong napapansin. Blockchain implementation sa government is not about decentralization first. It's about trust restoration. Sa bansa na mababa ang trust sa institution, blockchain becomes symbolic. Pero kung half-baked ang rollout, mas lalong bababa ang trust. High risk, high impact. Kung tatanungin mo ko, may potential ang DICT. Pero kailangan nila dedicated blockchain division, transparent pilot metrics, public audit system, collaboration with private blockchain developer. Kung wala yan, magiging buzzword lang ang blockchain sa policy documents. Sa global perspective,
Countries that succeed in government blockchain projects. May clear regulatory framework, may strong digital ID system, may political continuity. Nasaan level tayo doon? Hindi masamang maging optimistic, pero mas masamang maging blind believer. Kung magiging seryoso ang Pilipinas sa blockchain implementation, DICT ang magiging gatekeeper. Sila ang magdidesisyon kung real transformation ba ito o presentation slide lang. At bilang NFT at crypto community, hindi sapat na excited lang tayo. Dapat critical din tayo. Kasi pag mali ang foundation, tayo rin ang tatamaan ng perception. So ngayon, mas malinaw naman kung bakit mahalaga ang pag-usapan ang role ng DICT. Hindi ito tungkol sa hype, hindi ito tungkol sa token price. Ito ay tungkol sa digital future ng bansa. At kung seryoso tayo sa blockchain, dapat seryoso din tayo sa tanong na, kaya ba ng DICT? O kailangan pa nila mag-level up? Ikaw, anong tingin mo rito? Ready na ba ang Pilipinas? Game on!